Dahan-daang lumipas ang mga araw sa isang tahimik at mainit na rutina. Habang tumatagal, unti-unting lumalaki ang tiyan ni Rosviza at mas lalo itong halata sa bawat araw. Ang dating matalim at matatag na reyna ng mga Silver Dragon ay nagbago. Ang kanyang dating malamig at seryosong aura ay napalitan ng isang banayad at mapag-arugang liwanag ng pagiging ina. Ang matitigas na tingin sa kanyang mga mata at kilay ay lumambot, napalitan ng init at kabaitan. Kasama niya si Leon sa bawat hakbang. Maingat siya sa pag-aalaga kay Rosviza. Pinag-aaralan niya ng maaga ang lahat tungkol sa pagbubuntis, naghahanda ng masusustansyang pagkain araw-araw na iba-iba ang luto. Kapag napapagod si Rosviza, agad siyang naglalagay ng malambot na unan. Kapag pabago-bago ang emosyon nito, tahimik niya itong inuunawa. At gabi-gabi, gising siya, nagbabantay, natatakot na baka makaramdam ito ng kahit kaunting sakit. Mabilis lumipas ang panahon, at dumating ang init ng tag-init. Kasabay nito, dumating ang araw ng panganganak ni Rosviza. Ika-29 ng Hunyo, mabigat ang langit, tila pinipiga ng makapal na ulap. Sa loob ng santuwaryo ng mga Silver Dragon, ramdam ang matinding tensyon. Sa silid ng panganganak, maliwanag ang ilaw ngunit punong-puno ng kaba at sakit ang paligid. Nakahiga si Rosviza sa kama, tinitiis ang matinding sakit ng panganganak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat paghilab. Para bang may puwersang dumudurog sa kanyang mga buto sa bawat alon ng sakit. Ang kanyang mga sigaw ay hindi mapigilan. Umaalingaw-ngaw ang kanyang paghihirap sa likod ng saradong pinto. Isang bihasang komadro na ang nasa tabi niya, pinupunasan ng malamig na pawis sa kanyang noo habang paulit-ulit siyang hinihikayat. Mahal na Reyna, kaya mo yan. Konti na lang, idiin mo pa. Malapit na lumabas ang sanggol. Ngunit lalong lumalakas ang sakit, sunod-sunod ang paghilab, hindi siya mabigyan ng pagkakataong makahinga ng maayos. Sa bawat sandali, lalong nagiging masakit at mas nakakadurog ang kanyang mga sigaw. Ang kanyang boses ay halos mapunit sa kakasigaw. Sa labas ng silid, sa pasilyo, naghihintay si Leon. Halos hindi na siya mapakali. Punong-puno ng pag-aalala si Leon. Mahigpit ang pagkakapulupot ng kanyang mga kamay sa likod habang pabalik-balik siyang naglalakad sa pasilyo. Mabibigat at matatalim ang bawat hakbang niya. Halos hindi na siya mapakali. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga nabasa niya sa mga libro tungkol sa pagbubuntis. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sabi sa mga libro, mula sa pagsisimula ng paghilab hanggang sa panganganak, karaniwang umaabot ng 8 hanggang 10 oras. At ang sakit na nararanasan ng isang buntis sa panahong iyon ay parang sabay-sabay na nababali ang maraming buto. At siya, narito lang sa labas, walang magawa. Hindi niya kayang tulungan si Rosviza. Hindi niya kayang bawasan kahit kaunti ang sakit nito. Dahil doon, binalot siya ng matinding pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ang mandirigmang hindi natatakot kahit sa mga dragon ay ngayon ay bahagyang nanginginig mula ulo hanggang paa. Sa isang sulok, nakatayo si Naman at ang kanyang nakababatang kapatid, magkahawak ang kamay. Namumugto ang kanilang mga mata sa kakaiyak. Patuloy ang pagtulo ng kanilang mga luha, pero pinipigilan nilang umiyak ng malakas, natatakot na makaistorbo sa kanilang ina sa loob. Sa huli, hindi na nakatiis ang nakababatang bata. Marahan niyang hinayla ang lelayan ng damit ni Leon at mahina siyang nagsalita, puno ng kaba ang boses. Daddy, sobrang nasasaktan ba si Mommy? Nang marinig niya ang mga sigaw ng kanyang ina mula sa loob, hindi na nakapagpigil si Mon. Bigla siyang napaiyak ng malakas. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa bawat hikbi. Ayoko na ng bagong baby, ayoko na ng kapatid, gusto ko lang tumigil na ang sakit ni Mommy, sobrang nasasaktan siya. Habang pinapanood ni Leon ang kanyang 2 anak na umiiyak, parang pinipiga ang kanyang puso. Kahit siya ay punong-puno ng takot at lungkot, pinilit niyang kumalma. Lumuhad siya at marahang niyakap ang 2 bata. Hinikayat niya ang mga ito sa pinakamalambing na boses na kaya niyang ilabas. Huwag kayong mag-alala, malakas si Mommy, kakayanin niya ito, dito lang tayo, tahimik nating susuportahan si Mommy, okay. Kapag narinig niya tayo, mas lalo siyang lalakas. Tumango ang 2 bata kahit umiiyak pa rin. Okay, pinunasan ni Mon ang kanyang mga luha at sumangot. Tumangala siya kay Leon na may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Daddy,
pwede ba tayong pumunta sa beach? Gusto kong mamulot ng shells, at maglaro sa tubig kasama si ate. Nang makita ni Leon ang inosente at umaasang tingin ng kanyang anak, lumambot ang kanyang puso. Ngumiti siya at tumango. Oo, pangako, kapag gumaling na si Mommy, pupunta tayo sa beach. Buong pamilya tayo, walang may iwan. Hindi pa man natatapos ang salita ni Leon, biglang nayanig ng malakas ang buong santuwaryo ng mga Silver Dragon. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Parang mabangis na halimaw, nilamon ng apoy ang makapal na pader sa gilid ng pasilyo at agad itong nabasag. Nagliparan ang mga pira-pirasong bato at debris. Sumiklab ang apoy at kumalat ang matinding init, kasabay ng makapal na usok at alikabok na agad bumalat sa paligid. Kumirot ang mata at halos hindi makahinga sa tindi nito. Nanlaki ang mga mata ni Leon, at namutla ang kanyang mukha. Sa isang iglap, kumilos siya ayon sa instinct. Yumuko siya at mahigpit na niyakap ang dalawang bata, tinakpan sila ng kanyang katawan upang protektahan laban sa mga lumilipad na debris at matinding init. Anong nangyayari? Makalipas ang ilang segundo, bahagyang hamupa ang usok at alikabok. Doon niya nakita ang mga anyong bomb-utes sa pader. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nanindig ang balahibo sa buong katawan niya. Mga sundalo ng Silver Dragon. Hindi, kalaban. Nalusutan na ang depensa. Mahigpit niyang kinarga ang dalawang bata at mabilis na tumakbo papunta sa bintana. Ang dati payapang santuwaryo ng mga Silver Dragon ay ngayon ay naglalagablab na sa apoy. Wasak ang mga gusali, at nagkalat ang mga debris sa kung saan-saan. Naglalaban ang mga sundalo, nagsasalpukan ang mga sigaw, ungol, at iyak ng mga dragon sa isang magulong ingay. Sa himpapawid, natatakpan ng napakaraming lumilipad na dragon ang araw. Sa bawat pagpakpak nila, naglalabas sila ng malalakas na hangin habang patuloy na umuulan ng apoy pababa, sinusunog ang lahat ng madaanan. Pag-atake ng kalaban. Ang pulang dragon clan ni Constantine. Ang dalawang bata ay hindi pa nakakita ng ganitong karahasang eksena. Nanginginig sila sa takot. Namumutla ang kanilang mga mukha habang mahigpit na kumakapit sa damit ni Leon. Anong nangyayari? Natatakot ako. Malakas ang tibok ng puso ni Leon. Agad niyang tinakpan ang mga mata ng dalawang bata. Huwag kayong tumingin. Makinig kayo sa akin, huwag kayong sisilip. Ilang sandali pa, may dalawang dragon ang nagmamadaling pumunta sa kanila. Mahal na hari, mga prinsesa, ayos lang po ba kayo? Tumalim ang tingin ni Leon, parang kutsilyo ang lamig ng kanyang boses. Anong nangyayari dito? Bakit walang babala? Paano nangyari ang ganitong kaguluhan? Samantala, sa gilid ng pasilyo malapit sa silid ng panganganak, natanggap na rin ni Ana, ang punong lingkod, ang agarang balita mula sa harapan. Isang kasambahay ang padapang pumasok, namumutla ang mukha at nanginginig ang boses. Punong lingkod, masama ang balita, naglunsad ng biglaang pag-atake ang Flame Red Dragon Clan. Sabay nilang inaatake ang likod na bundok at ang pangunahing tarangkahan. Malapit nang bumagsak ang depensa. Agad na nawala ng kulay ang mukha ni Ana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang Flame Red Dragon Clan, mga tauhan ni Constantine. Bakit sila biglang umatake? Wala namang deklarasyon ng digmaan, wala ring malaking alitan sa pagitan ng dalawang clan. Bakit ngayon pa? Punong-puno ng takot ang boses ng kasambahay. At pinili pa nila ang oras na ito, kung kailan pinakamahina ang reyna, wala siyang kakayahang lumaban, planado ito. Sa sandaling iyon, isang mas mahina ngunit mas masakit na sigaw ni Rosvisa ang umalangaw mula sa loob ng silid. Mas nakakadurog ito lalo sa gitna ng kaguluhan. Agad bumalik sa sarili si Ana. Pinilit niyang pigilan ang takot at kumalma. Saan si Shirley? Sino ang namumuno sa mga gwardya ngayon? Mabilis na sumagot ang kanyang tauhan. Pinangunahan na ni Lady Shirley ang piling gwardya ng santuwaryo. Nasa pangunahing tarangkahan siya ngayon at ginagawa ang lahat para pigilan ang paglusob ng mga kalaban. Tumigas ang tingin ni Ana. Sunod-sunod siyang nagbigay ng utos, malamig at matatag ang boses. Mabuti, ipadala agad ang lahat ng Messenger Dragon. Ipagbigay alam ito sa mga kalapit na Dragon Clan, pati sa Red Dragon Sanctuary. Siguraduhing makarating ang mensahe kay Lady Melkri. Magpadala rin ng 4 na piling grupo na lihim na lalabas sa likod ng bundok.
Kailangan nating mailigtas ang Reyna bago tuluyang makubkob ng kalaban ang lugar. Opo, sa loob ng silid ng panganganak, katatapos lang tiisin ni Rosvisa ang isa na namang matinding paghilaw. Mapotla na parang papel ang kanyang mukha. Basang-basa ng pawis ang kanyang buong katawan. Halos nakapikit ang kanyang mga mata sa panghihina. Ngunit malinaw niyang naririnig ang mga pagsabog, ang banggaan ng mga espada, at ang mga dagandong ng dragon sa labas. Mabagal at mahina ang kanyang paghinga. Tuyong-tuyo ang kanyang boses nang magsalita siya kay Ana sa tabi niya. Ano ang nangyayari sa labas, Ana? Agad lumapit si Ana at marahang pinigilan si Rosvisa habang sinusubukan nitong bumangon. Pinilit niyang pigilan ang sariling takot at nagsalita ng malinaw. Mahal na Reyna, inaatake tayo ng Flame Red Dragon clan ni Constantine. Planado ang pag-ataking ito. Nanlaki ang mga mata ni Rosvisa kahit malabo na ang kanyang paningin. Buong lakas siyang sumigaw. Ano, si Constantine? Pinilit niyang bumangon at umupo kahit pinupunit ng sakit ang kanyang katawan. Nagmamadali at matatag ang kanyang boses. Hindi, kailangan kong lumabas. Kailangan kong lumaban kasama ninyo. Ako ang reyna ng mga Silver Dragon. Mahigpit siyang pinigilan ni Ana. Halos maiyak na ito sa kaba. Mahal na reyna, huwag po. Nangganganak pa kayo. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring ikapahamak ninyo at ng sanggol sa inyong sinapupunan. Manatili po kayo rito at mag-focus sa panganganak. Ako na ang mamumuno sa mga kasambahay para lumaban. Kapag nabuksan na ang daan sa likod ng bundok, agad namin kayong ilalabas sa ligtas na lugar. Magtiwala po kayo sa amin. Ngunit hindi na iniisip ni Rosvisa ang sarili niya o ang sanggol. Ang nasa isip niya ay ang kanyang dalawang anak. Sa gitna ng digmaan, hindi niya mapigil ang mangamba para sa kanila. Para siyang nawawala sa sarili habang pilit na kumakawala. Umaagos ang luha sa kanyang maputlang mukha habang sumisigaw siya. Ang mga anak ko, nasaan sila? Ligtas ba sila? Sabihin mo sa akin. Sa mismong sandaling halos mawala na siya ng pag-asa, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Leon, buhat ang dalawang bata. Mahal, nandito kami. Ligtas ang mga bata. Pagkakita sa kanilang ina, kumawala agad ang dalawang bata sa yakap ni Leon at tumakbo papunta sa kama. Mahigpit nilang niyakap ang gilid nito habang umiiyak. Mommy, Mommy, nasasaktan ka ba? Nang makita ni Rosvisa na ligtas ang kanyang mga anak, tuluyan siyang napaiyak. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Leon. Namumutla ang kanyang mga daliri sa higpit ng kapit. Puno ng desperasyon at tiwala ang kanyang mga mata. Leon, nakikiusap ako, protektahan mo ang mga anak natin. Kahit anong mangyari, ilayo mo sila dito. Mahigpit ding hinawakan ni Leon ang kanyang malamig na kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Matatag ang tingin ni Leon, walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Bawat salitang binitiwan niya ay mabigat, parang isang panunumpa. Rosvisa, ipinapangako ko sa iyo. Habang humihinga pa ako, hindi ko hahayaang may kahit isang dragon na makalapit sa inyo. Walang makakapasok sa silid na ito. Napaiyak si Rosvisa at paulit-ulit na tumango kahit hindi na makapagsalita ng maayos. Oo, sa natitirang lakas niya, mahina pero malinaw siyang nagsalita. Alam mo kung nasaan ang mga gamit mo, ang susi sa armas at baluti mo, nasa pangalawang drawer ng mesa sa kwarto. Parang kinabahan ang dibdib ni Leon, pero agad siyang tumango. Oo, alam ko, huwag kang mag-alala. Mabilis niyang inayos ang asawa at mga anak, saka tumungo sa kwarto. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang mabigat na susi. Nandoon ang lahat ng kanyang kagamitan bilang dating Dragon Slayer. Ngayon, para sa kanyang pamilya, muli niyang hahawakan ang kanyang mga armas. Mahigpit na kumapit si Mon sa laylayan ng kanyang damit. Luhaan ang mukha nito pero pinipigilan ang pag-iyak. Daddy, babalik ka, di ba? Hindi mo kami iiwan. Lumuhad si Leon at pinunasan ang luha ng anak gamit ang kanyang hinlalaki. Pilit siyang ngumiti. Siyempre babalik ako. May usapan tayo, di ba? Pupunta tayo sa beach kapag gumaling na si Mommy. Hindi serious si Daddy sa pangako. Pero kailangan mong manatili dito kasama ang kapatid mo at si Mommy. Protektahan mo sila para sa akin. Kaya mo yun, di ba? Ikaw na ang ate ngayon. Malakas na sumangot si Mon, pinunasan ang luha, at tumango na parang matanda na. Oo, kaya ko.
Paprotektahan ko sila. Hinaplos din ni Leon ang ulo ng nakababatang bata. Huwag kang umiyak. Pupuntahan ni Daddy ang mga masasamang dragon na nananakit sa atin. Pipigilan ko silang lahat. Tumango ang bata kahit umiiyak pa rin. O okay, Daddy, kaya mo yan. Matapos niyang mapakalma ang kanyang pamilya, dahan-daang tumayo si Leon. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng lamang sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng malamig na determinasyon at naglalagablab na galit ng isang mandirigmang dumaan na sa maraming digmaan. Nagbalik ang Dragon Slayer. Lahat, maghanda. Sasabak tayo laban sa Flame Red Dragon Clan. Ngayon, buong determinasyong tumayo si Leon at inutusan ang lahat ng dragon na kanyang nasasakupan. Lahat kayo maghanda at sumunod sa utos ko. Huwag niyong hayaang may makalapit na kahit isang dragon sa aking asawa at mga anak. Lahat ng dragon na may kakayahan pang lumaban ay sumama sa akin. Ngayong araw, muling babalik ang dating ako. Ang matagal ko nang kinalimutan na pagkatao ko. Muli niyong kakaharapin ngayon ang delubyong dala ko. Ako si Leon Cosmat, ang pinakamalakas na Dragon Slayer ang uubos sa angkan mo, Fire Dragon King, Crimson Flame.